We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amale mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Ilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Ramdam na agad ngayong unang araw ng Setyembre ang diwa ng Kapaskuhan, lalo na sa mga nagbebentang ng Christmas decorations. At dahil dyan, tunghayan natin sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, ramdam na nga ang spirit of Christmas ngayong unang araw ng Setyembre. Ganito na rin ba ang naririnig mo sa radyo? Ang tunog ng Burmans. Ang saya sa tainga at ang good vibes na hatid ng Christmas songs. And yes, it's Christmas season this Burmans. Usually kapag September 1, yan po yung mga nagpe-play na yung mga radio stations ng Christmas songs. Kasi yun po yung usually na nag-uumpisa pong mag-countdown. Yung nag-iisip na po na ayan papalapit na po ang Christmas, sabi nga po nila. Sa kabila naman ng pagiging busy ngayong election period, may nakasabit ng Christmas lights sa tanggapan ng COMELEC Pangasinan. Iba raw kasi ang sayang hatid kapag meron ng nakikitang palamuting pampasko. Siyempre yung masaya, ganun po. Though lahat po kami pagod at puyat sa filing. At nag-start naman yung burn na naramdaman ko naman na gusto ko na magtayo ng Christmas tree. Tiyak marami na rin sa ating mga kababayan ang nag-umpisang magpalamuti ng kanilang mga bahay. Sabi nga nila, sa Pilipinas, ipinagdiriwang ang pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Chris, actually live tayo ngayon dito sa Barangay Karanglaan sa lungsod ng Dagupan, particularly dito nga sa may gilid ng National Highway, at kahit nga bumubuhos itong malakas na ulan ay meron ng mga nakadisplay na mga Christmas decorations dito nga sa lugar. Ayon na rin sa mga tendera, ito'y nakadisplay nga raw noong August 28 pa. Ito ay galing nga sa mga probinsya ng Tarlac at maging sa probinsya ng Pampanga. At para mabigyan nga ng update ang ating mga kababayan, kaugnay sa presyo ng mga Christmas decorations, itong mga reindeer, itong lighted reindeer ay nagkakahalaga nga ng 2,300 pesos. Small size yan, 2,800 pesos sa medium size at 3,500 pesos naman sa big sizes. Pero sa mga kababayan naman na mahilig nga sa mga Christmas lanterns, nako, same price din ito, Chris nga. 2,300 small size yan ang Christmas lanterns, 2,800 naman sa medium size at 3,500 naman sa big sizes. Mas mataas pa itong presyohan, depende nga sa klase, sa disenyo at ng sizes nga. Itong mga nakikita nyo, Chris, ito yung mga kilalang Christmas lanterns na gawa sa kapis. Actually, ayon na rin sa mga tendera, lifetime nga raw na maintenance kapag bumili kayo dito, kapag nasira itong mga Christmas lanterns na binili nyo dito sa lugar. Kumukuti-kutita, paramdam na itong spirit of Christmas dito nga sa Barangay Karanglaan. Pero sa ating mga kababayan naman na nagtitipid, especially kapag papalapit na raw itong Pasko, ay talagang magmamahal pa itong presyo nga ng mga Christmas lanterns. Pwede namang mag-improvise o gumawa na lamang ng simple pero tagos sa puso itong paggawa. Advance Merry Christmas, Chris! Advance Merry Christmas, Joan. Kahit maulan, talagang hindi mapipigilan ng Pasko. Maraming salamat sa iyong live report. Nabalot naman ng makapal na hamog ang ilang bahagi ng lungsod ng Baguio sa unang araw ng Setyembre. Silipin yan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Unang araw ng Burmans, ramdam ang malamig na klima sa lungsod ng Pino. Makapal na hamog ang sumalubong sa mga residente at turista sa iba't ibang lugar. Para sa ilan, tila indikasyon na ito ng malamig na simoy ng Kapaskuhan. Malamig. Maganda po kasi sa galing po akong Dagupan. Hindi mainit po yung weather doon.
Tapos pag-akyat namin dito, parang naninibago kasi sobrang lamig. Sa ngayon, nasa 16 hanggang 17 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ng Baguio, pero pagsapit ng Nobyembre, asahan ang unti-unting pagbaba ng temperatura sa syudad. Ayon sa Pag-asa, asahan pang mararanasang makapal na hamog hanggang sa mga susunod na araw, pero tila malabo pa raw ang pagbaba ng temperatura ngayong Setyembre. Sa ngayon, talagang asahan natin dahil mayroon tayong mga yung mga may breeze, may mga hangin tayong nakukuha na binibigay ng southwest monsoon, kaya naiipon-ipon yung mga natin pag natin diyan sa especially dito mountain ridge. Pagsapit ng Nobyembre hanggang Desyembre, unti-unti nang bababa ang temperatura at tiyak mapapasabing #Christmas is in the air na. Mula sa Baguio City, kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Glban, One North Central Luzon. Samantala, taas presyo sa kada kilo ng LPG sumalubong sa mga consumer ngayong unang araw ng Setyembre. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Tumaas ng 6 pesos and 65 centavos ang presyo ng kada kilo ng LPG o liquefied petroleum gas ngayong unang araw ng Setyembre. Umabot sa 73 pesos at 15 centavos ang itinaas sa kada 11 kilogram ng LPG. Kanya-kanyang diskarte ang ilang consumer upang makatipid sa paggamit ng LPG. Mahirap, lahat mataas. Pati bigas. Minsan nag-uuling na ako pag naglalaga ako ng karne. Ayon sa ilang negosyante ng LPG, marami ang umaaray sa panibagong taas presyo sa kada kilo ng LPG. Kahapon, sobrang dami. May mga humahabol pa, ganyan kasi syempre sa balita, alam na po nila natataas. Pero ngayon, pag naririnig nila 45 tumaas, nagugulat sila. Pero kumukuha pa naman sila kasi nga po umuulan. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, epekto umano ito ng pagtaas ng contract price ng LPG sa pandaigdigang pamilihan. Una, alam naman natin itong mga panahon na ito, nagsisimula ng mag-stock yung mga malalamig na bansa sa party ng Northern Hemisphere kasi ang LPG isa siya sa mga heating fuel. So, nagkaroon ng announcement ang Saudi Aramco, yung contract price nila, lalo na sa propane na isa sa mga component ng LPG na nagtaas. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. 11 anyos na batang lalaki nalunod habang nangunguha ng kangkong sa Magsingal, Ilocos Sur. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Sa naipong tubig na ito sa bukid na hanggang tuhod lang ang lalim, nalunod ang 11 anyos na si Clarence Cabral tanghaling tapat ng August 31 sa Barangay Pagsanaan Norte, Magsingal, Ilocos Sur. Nangunguha noon ang biktima ng uulaming kangkong at kuhol kasama ang pinsan at stepmother. Sa investigasyon ng pulisya, umakyat ang biktima sa punong kahoy, ngunit nahulog sa tubig. Tumawag pa raw ng saklolo ang pinsan ng biktima nang hindi ito bumangon. Sinubukan siyang isalba ng kanyang ama, ngunit binawian din ng buhay. Ayon sa pamilya, may epilepsy ang biktima na posibleng umatake, kaya nahulog at nawalan ng malay. Sakit ko kanya naman. May kawa kami pa kanya. Mga septal na kasi, ma'am, pakabay ko na, ma'am. Doon pa lang sa taas, parang nagsisure siya, sana hulog. Kaya nalunod siya, ma'am. Kasi kung titingnan natin yung tubig, hindi naman malulunod yung bata. Nakuhanan pa ng video ang pag-revive sa isang 16 anyos na binatilyo na muntikang malunod sa ilog ng Barangay Tagipuro, Bantay, Ilocos Sur. Nagkayayaan daw ang biktima at kaibigan na maligo sa ilog. Aksidente raw na napunta sa malalim na parte ng ilog ang biktima. Kung ganito namang sitwasyon ay ina-advise po natin na huwag na silang lumabas. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan mag-ingat po tayo. Dakkel talaga nga lesson dito para kay ading ko sir nga napasama kanya na kay dito nga pa nag-survive na ini kan ni apo iti may kadwa nga biyag. Nagpapagaling sa paggamutan ang biktima. Ipinagbawal na rin ang paliligo sa ilog. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Problema naman ng ilang concessionaire ang mabuhanging tubig sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa pagpalya ng ilang water pumping station. Sundan sa report ni Russell Simorio.
Mahigit 600 piso ang bayarin sa tubig ni Mang Francisco mula Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Pero kapalit din sana ng mataas na bayarin ang maayos na serbisyo ng Mangaldan Water District. Noong Lunes, naranasan ng emergency water interruption matapos pumalya ang Anolid Pumping Station na nagsisilbing source din ng tubig sa Barangay Malabago at Maasin. Nung nasira, siyempre alam mo na wala kaming tubig. Nagkaroon ng tubig mabuti kami at mayroon kaming tangki. Napuno yung tangki namin, at least may nagamit kami. Sunod na pumalya kahapon ang Usyum Pumping Station. Pero ayon sa Mangaldan Water District, as of today, operational na ang mga nasirang water pumping station matapos magsagawa ng maintenance. Si Anolid Pumping Station po, nagkaroon po siya ng unexpected na breakdown ng submersible pump and motor. While si Usyum naman po is nagkaroon lang po ng problema sa may variable frequency drive po niya, yung VF. Reklamo naman ng ilang consumer ang mabuhanging tubig na lumalabas sa gripo kasunod ng pagpalya ng mga pumping station. Dati sir, naiinom namin yan. Pero nung hindi na namin naiinom kasi mabuhangin siya. Kaya mineral na ang iniinom namin. Gayunman, nakatakdang magsagawa ng malawakang flushing ang MAWAD sa water facilities mamayang 9:00 ng gabi. I-advise na lang po yung pong ating mga concessionaires na nakakaranas po ng mabuhangin pong tubig. Maganda po i-flush lang po nila for kahit po mga 5 minutes. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 27 anyos na lalaki patay matapos ma-hit and run sa Bacara, Ilocos Norte. Nakaalerto si Gab de Luna. Dead on the spot ang 27 anyos na si Edwin De Leon matapos ma-hit and run sa Barangay Bani, Bacara, Ilocos Norte. Sa investigasyon, nasagi ng humaharurot na truck ang minamaneho ni Edwin na tricycle. Tumilapon ang biktima at posibleng nabagok ang kanyang ulo sa kalsada. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng driver ng truck. Meron na tayong sinusundan na description ng delivery close van na tinuturo ng ating witness. Labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima. Kasi ang hirap pong tanggapin na nawala yung kapatid ko bigla-bigla. Tapos hindi po natulungan tinakbuhan po. Samantala sa datos ng Ilocos Norte Police Provincial Office, nasa 139 na ang nagtalang road incidents sa probinsya simula Enero ngayong taon hanggang sa kasalukuyan. Maging mapagmatsyag, lalong-lalo na kung tayo nagmamaniw. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, lumakas at isa ng super typhoon ang Bagyong Hana na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 785 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin na 120 kilometers per hour at pagbugso na papalo sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, hindi pa rin ito inaasahang tatama o lalapit sa kalupaan at posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa linggo. Bukod sa Bagyong Hana, hinahatak din ang habagat ng dating Bagyong Guring at Bagyong Kirogi na parehong nasa labas ng PAR. Base sa datos ng Metro Weather, malawakan pa rin ang ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang heavy to intense rains sa Ilocos Region, Central Luzon, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Nueva Ecija. May mga pagulan din sa iba pang bahagi ng bansa kabila ang Southern Luzon, pati ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
Ilang silid-aralan sa Cagayan natanggalan ng bubong at yero dahil sa pananalasa ng umano'y buhawi. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Kinordonan na ang maraming silid-aralan sa Licerio Antiporda Senior National High School sa Bugey, Cagayan matapos masira ng bagyong Guring na sinabayan pa ng pagtama ng umano'y buhawi. Natanggalan ng bubong at pinto ang ilang silid. Dumaan yung ipo-ipo kaya nasagi yung mga karamihan sa classroom namin, sir, dito. Malakas, sir, yung ano. Isang classroom na ito sa matinding napinsala ng nangyaring ipo-ipo at pananalasa na rin ng bagyong Guring. Ang kanyang yero nilipad at nasira. At dahil tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan, naiipon mismo dito sa loob ng silid-aralan ang tubig na posibleng pamahayan pa ng mga lamok. 80% ng paaralan ang nasira, kaya shifting of classes ang umiiral. May papasok sila yung face-to-face classes, yung hindi papasok magmamodule pa rin po sila. Sa Barangay Paddayan, nananatiling lubog sa baha ang maraming kabahayan. Tapos ang hirap pa ng buhay dito pag ganung panahon. Kasi walang hanap buhay, sa bukid lang po o kaya sa dagat, ganun lang. Opo, tapos baha pa. Sa bayan ng Camalaniagan, nagmistulang lawa ang ekta-ektaryang palayan. Nanlulumo ang mga magsasaka dahil nakatakdang anihin sana simula ngayong buwan ang mga pananim. Samantala, na-wash out din ang bahagi ng dalawang tulay sa bayan ng Gataran at Santo Niño dahil sa malakas na ragasan ng tubig. Kita sa amateur video na ito na malaking bahagi ng tulay ang gumuho sa Santo Niño, habang ang tulay na ito sa Gataran hindi madaanan ng malalaking sasakyan. Ayon sa PDRRMO, 3 ang sugatan sa pananalasa ng bagyo sa Cagayan. Na sugatan lang itong mga to, nadulas, na sa vehicular accident, na gaskasan, and then nahulugan ng puno. Mula sa Cagayan, kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga residente sa Kawayan, Ilocos Sur nagtulong-tulong sa paglalagay ng sandbags sa kalsadang malapit sa tabing dagat. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando. Hindi alintana ng mga residente ng Barangay Villamar, Kawayan, Ilocos Sur ang malakas na ulan, makagawa lang ng sandbags bilang proteksyon. Bumigay kasi ang lupa sa gilid ng ilog. Pinangangambahan ng mga residente na tuluyan nang bumigay ang kanilang kalsada at madamay ang maraming kabahayan. Na pimpintas na matupingan aglalo ket werta nga baybay dati mang duprak kanyamin ng daluyon isu nga nadaras kam nga marunaw ta hami magawidan awan tinapigpigsa nga panuhang nga dati danom mam timang runaw diti barangay mi ma'am. Nasa halos 2,000 sandbags na ang inilagay ng mga residente sa tinatayang 200 metrong gilid ng ilog. Dito, at dapat na kita agabubra mag-absent na yung trabaho na kaya dalang may tumulong. Ikinababahala ng mga residente ang tuluyang paglapit ng tubig dagat sa kanilang barangay dahil dati malayo pa ang bukana ng ilog dito. Tanging ang paglalagay ng sandbag ang nakikitang solusyon ng mga residente habang nananatiling masama ang panahon. Hiling ng mga residente na magkaroon ng flood control project sa kanilang barangay. 559 na pamilyang apektado sa lugar. Samantala, nagbayanihan ang mga residente sa Barangay 34A, Gabulawag City sa paghahanda ng sandbags dahil sa pangambang pag-apaw ng tubig sa Padsan River dulot ng nararanasang pagulan. Nilamon ng tubig ang waiting shed dahil sa pagkasira ng dike, bunsod ng malakas na ragasan ng tubig. Napag-alaman ding mas lumakas ang agos ng tubig dahil nasira ang RC pipe mula sa cross drainage na naging sanhi ng pagkasira ng dike. Ayon sa DPWH, patuloy na ina-assess ang kabuuang pinsala, ngunit may allocated budget na raw na mahigit 200 million pesos para sa flood control project. Gagawin namin yung dapat na gawin para ma-restore ulit yung nasirang dike sa area. So, Ivy Hernando, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bilang ng aspirants sa Pangasinan na naghain ng COC umabot na sa mahigit 40,000. Narito ang report. Umabot na sa 27,239 ang bilang ng mga naghain ng kandidatura sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa probinsya ng Pangasinan. Batay ito sa record ng Pangasinan Provincial COMELEC mula August 28 at 29. So far so good naman yung pag-order pag-usapan na okay naman. Yun lang unang araw kasi 28 holiday, may yun lang date na may 8. Yun sa period kaya dinumog tayo dun the first day. But ngayon, yesterday and until now, may okay na, moderate na yung mga dumarating. Inaasahan pa raw ng COMELEC na dadagsain ang filing of COC sa huling araw ng paghain sa September 2. Samantala, wala rin umanong naitalang violator ang Pangasinan Police Provincial Office kaugnay sa isinasagawa nilang COMELEC checkpoint simula nang ipatupad ito noong midnight ng August 27 hanggang 29. Paigtingin ang checkpoint habang papalapit ang eleksyon. Every time na kayo po ay nalalapit na dadaan sa ating mga checkpoints, please always turn on the lights of your cabin, yung ilaw niyo po sa loob ng sasakyan. Then pagtapat po doon sa ating mga checkpoint officers, paki-roll down po ang bintana, and plain view lamang po. At saka wag po kayong matakot, ang kapulisan niyo po dito sa lalawigan ay mapagkakatiwalaan po. Dagsa rin ang mga kandidato sa COMELEC sa Cabanatuan City upang maghain ng COC. Alphabetical order ang schedule ng filing, kaya nauna ang mga may pangalang nagsisimula sa letters A at B. Nagpaalala ang COMELEC sa mga kakandidato na sundin ang patakaran sa barangay at sangguniang kabataan election period. Patuloy din ang paghain ng kandidatura sa Pampanga. Sa bayan ng Guagua, madaling araw pa lang nakaabang ng ilang aspirant nung unang araw ng filing ng COC. Sa unang araw pa lang, aabot na sa 400 ang naghain ng COC. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Sinalakay ng mga operatiba ng PIDEA ang hinihinalang drug den sa Central Fairview, Baguio City. Nakatakas ang target ng operasyon na si Mark Edric Raffer, isang high-value target. Pero nahuli ang kinakasama niyang si Lorraine Cristel Amurao at parokyanong si Arnel Brillo. Nagpositibo sa drug test ang dalawa. Nakuha sa loob ng bahay ang 68,000 pesos na halaga ng shabu at mga drug paraphernalia. Ayon sa PIDEA, dati nang nakulong si Raffer sa parehong kaso pero nang makalabas, muling bumalik sa iligal na gawain. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang mga nahuli na maharap sa kaukulang kaso. Samantala, post-celebration ng 247th U.S. Independence Day isinagawa sa Baguio City. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galvan. Pinangunahan ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang post-celebration ng 247th Independence Day ng U.S. Embassy sa bansa o mas kilala sa tawag na 4th of July. Kasama sa selebrasyon si ASEC Jose Victor Chan Gonzaga na kinatawa ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Isinagawa ang pagdiriwang sa Ambassador's Residence sa Baguio City, unang beses simula nang tumama ang pandemya. Bago ang mensahe ni Carlson, magkasunod na inawit ang national anthem ng Pilipinas at Amerika. Ang mamatay ng dahil sa'yo, and the home of the brave. Sa mensahe ni Carlson, sinabi niyang bubuksan sa mga bisita ang U.S. Ambassador's Residence sa Baguio City. Serving as a venue for numerous meetings and events, and to further highlight the history of the U.S.-Philippine relationship, we are exploring ways to open this residence to regular visitors. So stay tuned, everyone, for future activities. We're all emerging from the pandemic and we're ready to get restarted. Sa pagdiriwang, iginiit din ng US at ng Pilipinas ang matatag na relasyon ng dalawang bansa. Our commitment to the U.S.-Philippine alliance is and will remain ironclad, just as President Biden has recently reaffirmed. The alliance, as the ambassador said, is ironclad.
Our economic relations, as Ambassador had mentioned, are strong. The friendship between our two peoples, we would like to believe, is unshakable. And more vitally, we are reliable and equal partners for the peace and prosperity of the Indo-Pacific. Hindi rin daw matitinag ang alliance, partnership at friendship ng dalawang bansa at pagtitibayin pa sa paglipas ng panahon. Mula sa Baguio City kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pansit buko na recipe ng isang chef sa Ilocos Norte, ating lasapin sa report. Isa ang Ilocos Norte sa may masaganang taniman ng niyog. Kaya naman iba't ibang pagkain ang nagagawa mula sa buko. Sa Pasukin, Ilocos Norte, bida ang pagkaing pansit buko. Para mabuo ito, kinakailangan ang kinayod na buko na pangunahing sangkap. Kailangan din ng repolyo, carrots, sayote, green beans, hipon at pusit at syempre ang mga condiments o pampalasa. Sa pagluluto, magpainit ng kawali at lagyan ng mantika. Pag-isa ng bawang at sibuyas at isunod ang seafoods. Itabi ito kapag luto na. Isusunod na igisa ang mga gulay. At kapag malapit ng maluto, ilagay ang condiments o pampalasa. At syempre, ang pangunahing sangkap, ang kinayod na buko. Kapag luto na, isalin ito, ihanda na ang plating at lagyan ng toppings at mga sahog na seafoods. Ito na po ang aming pinagmamalaking pansit buko ng Ilocos Norte. Sa mga Ilocano po dyan na nanonood, subukan po natin ang pansit buko. Sigurado pong hindi po kayo magsisisi. Siniguro ni Chef Christian, magugustuhan ng mga kapwa Ilocano at mga turista ang pansit buko kapag natikman nila ito. Yung texture niya po is mas soft siya sa normal na pansit. Chris Zuniga, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.